Iniimbestigahan ng grupong bayan sa Commission on Human Rights ang Safer Cities Plan ng Interior Department. Sa halip daw kasing unahin ng pagtugon sa krisis, pinagdidiskitahan ang mga ordinaryong Pilipino. Nagbabalik si Ryan Reloban para sa detalye. Nasa mahigit 53,000 katao na ang nasita at binigyan ng violation ticket sa 5 araw na Oplan Galugad, Oplan Sita sa ilalim ng Safer Cities Initiative ng DILG sa buong lungsod sa Metro Manila. Sinimula ng programa noong April 6, kung saan kahapon lamang April 10 halos 10,000 ang lumabag sa iba't ibang ordinansa. Oo, diretso lang ang lakad. Kabilang na ang halos 3,000 na nag-iinuman at naninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Sinundan ng halos 800 na walang suot na damit pang itaas at higit 800 na minor de edad na lumabag sa curfew hours. Nasampulan din ng mahigit 200 na nagkakaraoke na lagpas alas 10 ng gabi at higit 5,000 naman sa iba pang paglabag. Sa datos ng PNP, pinakamaraming violators na naitala ang Southern Police District na nasa higit 3,000. Ito ay sa Makati, Taguig, Pateros, Pasay, Las Piñas, Muntinlupa at Parañaque. Sumunod ang Northern Police District o NPD na nasa higit 1,800 violators. Nasakop ang Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela City. Higit 1,700 violators naman ang naitala ng QCPD, habang halos 1,600 ang Eastern Police District o EPD na hawak ang Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan City. Nananatiling may mababang bilang naman ang Manila Police District na nasa halos 1,500. Sa kabuang bilang ng mga lumabag, 4,011 ang pinagmulta, 91 ang sinampahan ng reklamo, habang 5,708 ang binigyan ng warning. May iba't ibang reaksyon naman tungkol dito ang ilang grupo maging sa social media posts. Ang grupong bayan nanawagan sa pamahalaan na agad ipatigil ang programa at imbestigahan ng Commission on Human Rights or CHR kung saan mas lalo lang anilang pinahihirapan ng gobyerno ang mga Pilipino sa gitna ng krisis. Tingin natin, ginagawa ito ng pamahalaan para lumikha ng takot sa mga komunidad at pigilan na magsalita ang mga tao, magprotesta sa matinding kahirapan at pagiging inutil ng pamahalaan na kontrolin ang presyo ng mga bilihin. Sinabi pa ni Palatino na pinaplansya na ng maraming progresibong grupo ang isasagawang malawakang kilos protesta sa May 1, 2026. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante.